everyone! It's me, Arian Gutierrez. At sa video na to, alamin natin kung paano gumawa ng DIY low-carb puto. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka once na mag-upload ulit ako ng another video. Ayan. Ito po yung mga kailangan natin na mga ingredients sa paggawa ng low-carb DIY creamy puto. Una, syempre coconut flour. Ito, coconut flour po yan na medyo naubos na lang kasi lagi ako nagbi-bake. Syempre coconut flour. And pwede nyo samahan ng almond flour para mas masarap. Pero kung ayaw nyo, edi wag. Pero mas masarap pag may almond flour. And baking powder. Yung ating butter. Meron tayong mga keto-approved na butter. Siguro mas better kung yun yung pipili nyo. Ito kasi yung available dito sa amin ngayon. Kaya ito yung ginamit ko. All-purpose cream. Yung eggs natin, egg whites. Mga eggs natin. And etong equal gold para sa sweetener. No calorie sweetener. At para sa toppings, pwede kayong maglagay ng cheese and ng salted egg. Okay? So, yan po yung mga yan. Yan. Let's start. Yung kalahating butter, tunawin. And pag nahalo nyo na yung butter, yung melted butter and yung eggs, lalagay na natin yung coconut flour and almond flour. Dalawang kutsara ng coconut flour. 1, 2, and then hahaluan natin ng almond flour. One, 2. Tag-dalawang kutsara ng coconut flour and almond flour. And then hahaluin natin. 5 sticks equal gold. 1, 2, 3, 4,
kalahating kutsarang baking powder. Kalahating kutsarang baking powder. Yan. Baking powder. And then, hahaluin na ulit. Basta, huwag niyong kakalimutan na unahin muna nating ihalo lahat ng mga wet ingredients bago natin ilagay yung coconut flour and yung almond flour at ang baking powder at sugar. Okay, haluin nyo na, i-mix natin maigi. Pag okay na, ise-set aside natin ito at hihiwain natin yung ating pang-toppings, keso at yung ating salted egg. Yan. Make sure ninyo na wala ng buo-buo. Pagkatapos, saka na natin to ilalagay sa mga lalagyan niya. Dapat walang buo-buong mga coconut flour, kaya yung almond flour. At maganda na yung texture niya para may lagay na natin siya sa kanyang hulmahan. Pag maganda na yung texture niya, ilagay na natin sa container. Ito yung nilagyan ko muna ng butter yung mga palibot niya para hindi siya nagtututong kapag in-steam na natin yung puto, yung ingredients natin. Siyempre, ilalagay natin yan sa ulmahan. Kalahati lang kasi aalsa pa yan. Dagdagan natin ng konti. Yan, ilagay nyo kung gaano nyo karaming puto gustong gawin and then i-steam natin. Yan, iayos nyo na yung mga i-steam ninyo sa steamer. Hindi nagkasya kaya nilagyan ko ng additional. And magpakulo na kayo ng nagpapakulo na ako ng tubig and then ipatong nyo na dyan. I-steam nyo na ito. Yan, and then syempre tatakpan nyo. Tapos, intay kayo ng 10 minutes. Yan, hindi i-steam natin yan for 10 minutes. Habang naghintay tayo ng 10 minutes, hiwain na natin yung ating mga pan-toppings. Yung cheese at yung itlog na maalat. Yan, hiwain nyo na yung mga ipang-toppings nyo para mamaya ilalagay na lang natin. Bago tuluyang maluto yung ini-steam natin na puto. Cheese and itlog na maalat. Equally divide nyo para hindi lang kulay white yung malalagay dun sa iba. Dapat merong white. Yan. Hiwaan natin ng bahagya para malagyan natin ng palaman o ng
Thank you for watching.